Sa mansyon ng mga taong oso, nakita ni Tang si Mei Gongzi na paikot-ikot, naisip ni Tang kung isa sa katuparan ba nito ang assassination. May pangamba si Tang dahil madaling makilala ang kanyang bloodline at maaari siyang mabunyag anumang oras. Sa bakuran ng mansyon, masayang nag-uusap ang ilang taong oso. Isa sa kanila ang nagpaalam at nagsabing uuwi na siya. Habang papasok sa kanyang silid, hindi niya namalayang may umatake mula sa likuran. Napasigaw siya sa sakit ng tamaan siya, at nakita ito mismo ni Tang. Napansin niyang ginamit ni Mei Gongzi ang ibinigay niyang godly huge crossbow. Hindi lamang niya ito pinatibay ng kapangyarihan ng kalawakan, kundi nilagyan din niya ito ng lason. Ramdam ng taong oso ang lason, ngunit hindi niya inakalang kikilos agad. Mabilis itong kumalat sa kanyang mga laman loob, dahilan upang mawalan siya ng lakas at hindi makagalaw. Muling umatake si Mei gamit ang kanyang matatalas na kuko. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ng halimaw, at hindi ito makapaniwala na hindi gumana ang kanyang defense ability. Sinundan pa ito ni Mei ng isa pang atake sa batok, dahilan upang tuluyan itong bumagsak. Agad siyang tumalon palayo, ngunit dumating ang ibang taong oso matapos marinig ang ingay. Nakita nila ang anino ng assassin sa bubong at agad silang nag-utos na habulin ito. Pagkalipas ng ilang oras, nakalabas si Mei sa Carrie City at sandaling tumigil sa masukal na kagubatan. Bigla siyang napatigil nang maramdaman ang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Tang na nakasuot pa rin ng maskara bilang si Shera. Inabot ni Tang ang mga palasong ginamit ni Mei at sinabihan siyang hindi siya nag-iingat dahil iniwan niya ang mga ebidensya. Nabigla si Mei at agad niyang tinanong kung sinundan ba siya ni Tang. Sagot ni Tang, naroon lamang siya upang protektahan ito. Nagtanong si Mei kung sino ba talaga si Tang. Tugon ni Tang, hindi mahalaga ang kanyang pagkatao, ang mahalaga ay pareho silang may iisang layunin at pareho silang tao. Nang tanungin pa siya ni Mei kung ano pa ang nalalaman niya, ipinaliwanag ni Tang na kung magpapatuloy ito sa padalos-dalos na pagkilos, mas tataas ang tsansang mabunyag siya. Kahit mayroon siyang pangalawang divine transformation para takpan ang kanyang mga bakas ngayon, darating ang araw na mapipilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng kalawakan, at doon siya tuluyang mabubuking. Nagulat si Mei na alam ni Tang ang tungkol sa isa pa niyang divine transformation. Dahil dito, mabilis siyang umatake, ngunit sinalagyo ni Tang gamit ang Bluegrass Emperor. Sinabi ni Tang na wala siyang dapat ikabahala dahil pareho silang taglay ang higit sa isang divine transformation. Nabigla si Mei sa panibagong kapangyarihan ni Tang. Alam niyang noong una nilang pagtatagpo ay iba pa ang ginamit nitong kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Tang na hindi sila magkalaban. Alam niya ang sekreto ni Mei, at ipinakita niya rin ang sarili niyang sekreto kaya patas na sila. Kumalma si Mei at tinanong kung bakit siya nito pinagkakatiwalaan. Sagot ni Tang, tinulungan niya si Mei dahil inatake rin niya ang taong oso, bagamat hindi niya sinabi kung paano. Ipinaliwanag niya na hindi basta-basta maghihintay ang halimaw na mapatay siya ng ganoon lang. Hiniling ni Mei na alisin ni Tang ang kanyang maskara at ipakita ang tunay niyang mukha. Ngunit sagot ni Tang, ipapakita niya ito sa tamang panahon. Idinagdag pa niya na kung may isang tao siyang ayaw saktan, iyon ay si Mei. Bago siya tuluyang maglaho, sinabi ni Tang na kung kakailanganin ni Mei ang tulong niya, tumayo lamang siya sa pintuan ng Carrie Academy habang may hawak na milk tea, at tutugan siya. Pagkaalis ni Tang, hinubad ni Mei ang kanyang balabal. Lumantad ang kanyang puting buhok, malayo sa mga nauna niyang anyo. Pagbalik sa Redemption Academy, sinabi ni Mayor Zhang kay Tang na napakahirap na nitong makita nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya kung madalas ba itong lumalabas tuwing gabi. Sumagot si Tang na minsan ay pumupunta siya sa Carrie Academy upang mag-cultivate. Nagulat si Mayor Zhang at tinanong kung paano ito nakakapasok. Ngumiti si Tang at ipinaliwanag na nalaman niya kung paano gumagana ang alarm array system ng paaralan, kaya nakakalusot siya. Napailing si Mayor Zhang, sinabing hindi na niya alam kung siya ba ang guro ni Tang o si Tang na ang guro niya. Sinabi rin niyang mas lumakas na si Tang at tinanong kung bakit siya nito hinahanap. Ipinaalam ni Tang na kailangang ihanda ang 18 babaeng Red Fox dahil susubukan niyang pasiglahin at palakasin ang kanilang bloodline gamit ang life force. Nagtanong si Mayor Zhang kung paano niya iyon gagawin. Sagot ni Tang, gamit ang gintong sanga na nabili nila sa auction.
Humingi siya ng pabor na hanapan siya ni Mayor Zhang ng lugar sa Kerry Mountains na sagana sa life force, pati na rin ang isang tagong lugar na maaaring tirahan ng mga babae. Sumang-ayon si Mayor Zhang at hiniling naman kay Tang kung maaari pa itong gumawa ng mas maraming godly huge crossbow para sa depensa ng akademya kung sakaling may dumating na krisis. Sumagot si Tang na walang problema. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang kanilang pamumuhay sa normal. Habang nagwawalis si Tang sa Kerry Academy, dumating si Mayor Zhang upang ipaalam na handa na ang lahat. Pagdating sa Kerry Mountains, natuwa si Tang sa ganda ng tanawin, lalo na sa talon. Sinabi ni Mayor Zhang na doon mininirahan ang mga babae. Itinaas niya ang kanyang kamay, at gamit ang enerhiya, nahati ang dumadaloy na tubig at lumitaw ang pasukan ng kuweba. Pumasok sila ni Tang. Mula sa loob, may boses na nagtanong kung sino ang dumating. Sumagot si Mayor Zhang, at agad siyang nakilala ng mga babae. Binati nila siya, at sinabi ni Mayor Zhang na ipapakilala niya sa kanila ang magiging master nila. Nabigla si Tang sa narinig. Isa sa mga babae ang agad tumawag sa kanya ng master. Medyo nag-aalinlangan si Tang, ngunit ipinaliwanag ni Mayor Zhang na kailangan iyon upang maging matatag at maisakatuparan ang kanyang mga plano. Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Tinanong ni Tang ang pangalan ng babae. Nagpakilala ito bilang Hong Yu at ipinaalam na ang iba naman ay tinawag lamang bilang Red 2 hanggang Red 18. Napangiwi si Tang sa walang kwentang paraan ng pagbibigay ng pangalan. Ipinahayag ni Tang na simula sa araw na iyon, kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos. Sinabi rin niyang bibigyan niya sila ng magandang hinaharap at palalayain sa pagiging alipin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila ng kuweba. Sinabi ni Tang kay Mayor Zhang na sisimulan na niya ang spell at hindi siya dapat maistorbo. Tumango si Mayor Zhang, bagamat iniisip niya kung paano magagawang pasiglahin ni Tang ang bloodline ng mga Red Fox gamit lamang ang isang spell. Maingat na naghanap si Tang ng lugar. Pagkatapos bigyan ng sarili ng kaunting basbas ng swerte, inilabas niya ang gintong sanga mula sa storage bracelet at sinimulang iguhit ang spell formation. Makalipas ang mahigit isang oras, natapos niya ang komplikadong array. Pinuri niya ang sarili at sinimulang ibaon isa-isa ang mga gintong sanga sa loob nito. Nabigla si Mayor Zhang nang biglang nagliwanag at nag-activate ang formation. Nakita niyang ini-absorb nito ang Heaven and Earth Chi, at lalo pang bumibilis ang pagkuha ng enerhiya. Ipinaliwanag ni Tang na ang unang gawain ng 18 Red Fox Girls, bukod sa pagkain at pagtulog, ay ang pag-meditate sa loob ng 3 metrong distansya mula sa labas ng formation. Binalaan niya rin silang bawal pumasok sa loob ng bilog at bawal sirain ang kahit anong bahagi ng array. Nagtanong si Mayor Zhang kung ano ang layunin ng array na ginawa ni Tang. Sumagot si Tang na ang spell formation ay para magpatubo ng puno. Nagtaka si Mayor Zhang, sinabing wala namang silbi ang mga gintong sanga. Ipinaliwanag ni Tang na hindi lang alam ng mga lahi ng halimaw ang tunay na mahika ng gintong sanga. Ang pinakamalakas na kakayahan nito ay ang mag-imbak at mag-ipon ng life force, at sa tulong ng kanyang spiritual gathering array ay bibilis ang pag-absorb nito ng Heaven and Earth Chi at higit pang bibilis ang paglaki. Tumango si Mayor Zhang at naunawaan ang paliwanag. Tinanong niya kung maaari bang ibenta sa organisasyon ang spell formation na ginawa ni Tang. Hindi agad naintindihan ni Tang ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Mayor Zhang na hindi niya kailanman kukunin ng libre ang kaalaman ni Tang. Pumayag si Tang at sinabing ituturo niya kung paano iguhit ang spell formation. Pagbalik nila sa Redemption Academy, sinalubong si Tang ni Wu Bangji. Sinabi nitong napakahirap na niyang makita at halos malimutan na ng mga guro na estudyante pa rin siya. Ipinahayag niya na lumakas ang kanyang spiritual strength at nagsimula ng magbago patungo sa pagiging likido. Nagpasalamat siya kay Tang dahil sa Purple Young Fruit. Ipinahayag din ni Wu Bangji na sinanay niya ang sarili sa paggamit ng ice needles at second stage acceleration. Tinanong niya kung may bago pa siyang matututunan. Masiglang sinabi ni Tang na handa na itong turuan ng mas komplikadong teknik, ang fusion of ice blasting. Ipinaliwanag niyang kapag na-master ito ni Wu Bangji, halos walang makakagalaw laban sa kanya. Sabik si Wu Bangji at agad na nakiusap na turuan siya. Pagkatapos niya itong turuan ay nagpaalam si Tang at dinalaw ang iba niyang kagrupo. Masayang sinalubong siya ni Dubai at niyakap pa siya.
Ipinahayag nitong napakahusay ng purple yang fruit, tuluyang naging likido ang kanyang spiritual strength at mas lalo siyang lumakas. Sabi niya, isa pa lang ang nakakain niya at kung makakain pa siya ng isa pa, sa tingin niya ay maaabot na niya ang 5th rank. Sinuri ni Tang ang kanyang purple demon eyes. Agad itong ginamit ni Dubai at ipinakita ang kasanayan niya. Nakita ni Tang na napakahusay na nito, at kung spiritual strength ang basehan, may kukumpara ito sa isang ordinaryong 7th rank. Natuwa si Dubai at sinabing ang pinakamagandang kapalarang ibinigay sa kanya ng Heavenly Fox ay ang makita at makasama si Tang. Sunod na pinuntahan ni Tang sina Cheng at Guli. Si Cheng ay umabot na sa 6th rank, at si Guli naman ay hindi na rin malayo sa breakthrough. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Tang sa Kerry Mountains. Doon sila nagkita muli ni Mayor Zhang, at ipinakita sa kanya ni Tang ang diagram ng spell formation. Namangha si Mayor Zhang sa lalim ng kaalaman sa likod ng array at sinabi niyang hindi niya alam kung may sapat bang halaga ang organisasyon para tumbasan ang ginawa ni Tang. Sinabi ni Tang na ang kailangan niya bilang kapalit ay dugo ng isang high-level Heavenly Fox. Sumang-ayon si Mayor Zhang pero ipinaalam niyang halos imposibleng makuha iyon. Gayunpaman, susubukan niya kung may paraan. Pagkalipas ng 2 linggo, nakita ni Tang si Mei Gongzi na may hawak na milk tea sa Kerry Academy. Naisip niyang tiyak na kikilos muli ito, kaya kailangan niyang magpanggap ulit bilang Shira. Habang tahimik na naghihintay si Mei, bigla niyang narinig ang boses ni Shira sa kanyang isipan, nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Sinabi nitong magkita sila sa isang maliit na inn. Nagulat si Mei, napalingon sa paligid, at naisip na tinupad nito ang kanyang pangako. Agad siyang nagtungo sa nasabing gusali. Sa loob, nag-usap silang dalawa. Tinanong ni Mei kung sinusundan pa ba siya nito. Sinagot siya ni Shira at tinanong kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanya. Iniba ni Mei ang usapan at diretsyong sinabi na ang susunod nilang papatayin ay ang leader ng Windwolf clan. Ipinaliwanag niyang walang god-level powerhouse ang angkan at sa ilang araw ay gaganapin ang taunang seremonya ng pagsakripisyo. Balak niyang kumilos sa gabi pagkatapos ng carnival, humanap ng pagkakataon, tapusin ang target at mabilis na tumakas. Tinanong ni Tang kung iyon na ba talaga ang buong plano. Nagtaka si Mei at tinanong kung may mas mabuting ideya. Pabiro siyang sinagot ni Tang na bata pa ang paraan nito ng pag-iisip. Nainis si Mei at hiningi ang paliwanag. Sinabi ni Tang na meron siyang mas magandang plano. Naiinis ngunit interesado, sinabi ni Mei na ipaliwanag niya ito. Ipinahayag ni Tang na magsisimula sila sa pagkain at inumin ng Windwolf clan. Kung mapapatulog nila ang mga ito matapos kumain, mas magiging madali ang pagkilos. Nagtanong si Mei kung ang tinutukoy ba niya ay ang paglason sa mga halimaw. Sinabi niya kay Tang na mataas ang resistensya ng malalakas na halimaw sa lason. Ngunit sagot ni Tang, hindi ordinaryong lason ang gagamitin nila. Pagsapit ng gabi, bumalik si Mei Gongzi sa kanilang milk tea shop at ikinwento sa kanyang ina ang mga pangyayari sa buong araw. Sinabi ng kanyang ina na narinig niya mula kay Mayor Zhang na maaasahan si Shira. Sumang-ayon si Mei dahil kung hindi raw sa patunay ni Mayor Zhang ay matagal na siyang may nagawang masama kay Shira. Ipinahayag ni Mei na bumagal ang pag-angat ng kanyang cultivation at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag ng kanyang ina na normal lamang ang pagbagal kapag umabot na sa 7th rank. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagkikita pa sila ni Wang Qing nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Mei na 2 beses siyang dinalaw nito upang alamin ang progreso ng kanyang cultivation, at napansin niyang kinakabahan ito noong araw ng auction. Nalungkot ang kanyang ina at sinabing mukhang haharap sila sa isang malaking krisis, ngunit kasabay nito ay isang napakalaking oportunidad. Pinayuhan niya si Mei na sundin muna ang kanilang plano. Sinabi rin niyang tutulungan niyang alamin kung tunay na mapagkakatiwalaan si Shira. Niyakap niya si Mei at sinabing alam niyang mabigat ang responsibilidad nito dahil siya ang pag-asa ng sangkatauhan. Tiniyak niyang palagi siyang nasa tabi ng anak. Tumungo si Mei at sinabing hindi dapat mag-alala ang kanyang ina dahil malakas siya. Sa Redemption Academy, nagpunta si Tang sa maliit na pamilihan at tinulungan si Muyanyu sa internal injuries nito, sabay bigay ng ilang payo. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang halamang gamot, bumalik sa kanyang silid, inilagay ang mga ito sa palayok at niluto.
Lumipas ang 2 araw, muling magkita sina Tang at Mei upang pag-usapan ang natitirang detalye ng plano. Ipinaalam ni Tang na magtatago si Mei sa isang lihim na lokasyon sa ancestral house. Nagtanong si Mei kung ano ang gagawin niya roon at sinabi ni Tang na wala siyang ibang gagawin kundi maghintay ng utos. Tiniyak niyang dapat siyang maniwala dahil patutunayan niya ang lahat sa pamamagitan ng aksyon. Walang nagawa si Mei kundi ang pumayag. Nang lumubog ang araw, nagsimula ang ritual. Alam nilang hindi nila mapipigilan ang sakripisyo, ang tanging magagawa nila ay maghiganti para sa mga taong inialay. Ipinahayag ni Tang na oras na para kumilos. Maingat niyang pinagmasdan ang mga halimaw na naghahanda ng pagkain. Naghintay siya ng tamang sandali bago ihulog ang niluto niyang gamot sa mga inihahandang putahe. Ilang sandali ang lumipas at dumating ang isang taong lobo upang utusan ang mga kusinero na ihain na ang pagkain at alak. Napangiti si Tang, mukhang tagumpay ang unang hakbang. Pagkatapos ng sakripisyo, nagsimula ang salo-salo. Habang kumakain, nagtanong ang isang taong lobo sa kanyang kapatid kung kailan sila maghihiganti sa angkan ng flash leopard. Sinabi nitong magtimpi muna sila dahil marami na sa kanilang angkan ang hindi nagugustuhan ang kasalukuyang sitwasyon. Nagsalita ang high priest at iminungkahing gawin nila ito ng palihim, tulad ng pag-atake ng flash leopard sa kanila. Nainis ang Wolf King at sinabing pinangunahan na ito ng galit. Sagot ng high priest na anak mismo ng hari ang pinatay, kaya hindi dapat magpabaya. Uminit ang Wolf King, sinipa ang high priest, at inutusan itong manahimik at lumayo. Pinakalma siya ng ilang kasamahan. Habang papalayong galit ang high priest, uminom ng alak ang Wolf King. Ngunit bigla nitong ibinagsak ang hawak na baso matapos maramdaman na may mali sa lasa nito. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ng isang taong lobo ang lagay ng kanyang mga kasamahan. Nagulat siya nang makita na ang mga ito ay walang malay. Dahil siya lamang ang hindi uminom, agad niyang inisip na may maling nangyari sa alak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tang sa kanyang likuran. Naramdaman ng taong lobo ang presensya nito kaya mabilis siyang lumingon at tinanong kung sino si Tang. Isang napakalakas na aura ang bumabalot kay Tang. Kita sa kanyang mukha ang matinding puot habang naaalala ang mga mukha at kalansay ng mga tao na ginawang sakripisyo. Bumuo siya ng matatalas na kukong gawa sa enerhiya, handang tapusin ang kalaban. Ngunit biglang nagliwanag ang altar, at isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas. Kumawala ito at patungo kay Tang, ngunit madali lang niya itong winasak gamit ang sarili niyang lakas. Sa isang iglap, naglaho ang kakaibang enerhiya, at ibinalik niya ang atensyon sa taong lobo. Isang mabilis na atake gamit ang kanyang matatalas na kuko ang tuluyang tumapos sa buhay nito. Dumating si Mei at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Tang na hindi uminom ang halimaw kaya kailangan niya itong patayin. Napaisip si Mei kung paano nagawa ni Tang na lasunin ang buong Windwolf Mansion nang hindi napansin. Pagkatapos, kumilos siya at agad na pinatay ang Windwolf King. Hinimok ni Tang na umalis na sila dahil mas kaunting ebidensya ang iiwan, mas mahirap silang matunton. Sinabi ni Mei na nais niyang ibaba ang mga bangkay ng mga tao sa altar. Hindi pumayag si Tang dahil maaari itong magbigay ng pahiwatig na tao ang may kagagawan sa nangyari. Nagtangkang magsalita si Mei ngunit pinutol siya ni Tang. Mariin niyang ipinaliwanag na kapag nalaman ng mga halimaw na tao ang gumawa, maraming buhay ang malalagay sa panganib. Sinabi pa niyang uunti-untiin nila ang paghihiganti at hindi dapat magpadalos-dalos. Natahimik si Mei at kalaunan ay pumayag. Mabilis silang umalis sa lugar. Pagkalipas ng ilang oras, nakauwi na si Mei at nasa kanyang silid. Habang nag-iisip, naramdaman niyang may paparating. Nagtanong siya kung sino yun at agad sumagot ang kanyang ina. Tinanong ni Mei kung may nalaman ito tungkol kay Shira. Sinabi ng kanyang ina na sinundan niya si Shira, ngunit kalaunan ay tumigil siya. Nagtanong si Mei kung napansin ni Shira na sinusundan siya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na hindi ganoon kasimple si Shira kaya hindi siya lumapit ng husto. Ikinwento ng kanyang ina na nang makita niya si Shira bago nito tapusin ang taong lobo, nasilayan niya rin ang altar ng Windwolf Ancestral House. Pinakawala ng kapangyarihan ng ninuno ng mga taong lobo, na parabang tinatangkang protektahan ang Windwolf King. Kahit hindi iyon ganoon kalakas, malinaw na nagtataglay iyon ng enerhiya ng isang Diyos.
Ngunit sa parehong sandali, naramdaman din niyang isang lakas na parang mula sa isang Diyos ang sumabog mula sa katawan ni Tang. Sa isang iglap, naglaho ang kapangyarihan ng ninuno ng Windwolf Clan. Nagulat si Mei at tinanong ang kanyang ina kung ang ibig niyang sabihin ay isang god-level na puwersa si Shira. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.